pagbabati ang nais kong ipaabot sa lahat ng sumusubaybay ng ating programang Sa Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama at kasama rin natin sa talakayang ito ang ating butihing pastor, si Pastor Nestor Ilioma. Pastor, kamusta po kayo? Mabuti po, Pastor. Ang Diyos ay napakabuti at Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at buhay at ng kaalaman upang pangunahang muli ang ating mga taga-subaybay sa pag-aaral ng ating leksyon sa linggong ito. Bago po siguro tayo dumako sa ating pag-aaral, Pastor, ay atin munang batiin ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Saan man kayo naroroon, saan man lugar sa mundong ito o sa ating bansa o saan man kayo naroroong kinalalagyan nyo ngayon. Pinaabot namin ang pasasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at ganoon din sa ating Hope Channel na nangangasiwa ng programang ito. At sa pagkakataong ito ay napakaganda ang ating talakayan. Magsasama-sama tayo sa loob ng ilang minuto upang pag-aralan ang ikalimang serye ng pag-aaral mula dito sa ginagamit nating mga gabay sa pag-aaral ng Biblia. At ang title ng pag-aaral na ito ay Nakikita at Hindi Nakikitang Digmaan. Ating hilingan si Pastor Ilioma na pangunahan tayo sa panalangin para sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga langit, sa sandali pong ito ay nais naming hilingin muli ang inyong patnubay at pakikisama sa aming pag-aaral at pagtalakay ng mga mahalagang salita na magmumula sa banal na kasulatan. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal at pahintulutan ninyo na iugnay namin ito sa aming mga personal na mamagabuhay upang matugunan ang aming mga katanungan at magkaroon kami ng mga pag-asa na maaari naming panghawakan samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Pagpalain ang aming mga taga-subaybay at magdala kayo ng kaaliwan at kaalaman na magdadala ng katiyakan at ng pag-asa sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating araw-araw na buhay, mula pa lang sa paggising mo sa umaga, kailangan mo ang mahalagang desisyon. Kailangan mong magpasya, Pastor, sa iyong pagtatrabaho, sa mga katrabaho mo sa opisina o saan mang dako. Ano ang iyong prioridad o ang paraan ng buhay at iba pa? Paano mo maunawaan ang mga pagpiling ito? Ang kahulugang ng mga bagay na ito, di ba kailangan mong tiyakin lahat ng iyong magiging hakbang? Kailangan nating silipin ang mga bagay na hindi natin nakikita sapagkat tinuturo ng Biblia na mayroong mga bagay o katotohanang hindi natin nakikita na siyang nagtutulak para makita natin itong mga nasa likod na ito. Lalo tigit kapag may kinalaman na ang pagpili o ang pagdedesisyon natin. Katulad ng tunggalian ng ating Panginoong Jesucristo at ni Satanas ay nabubuo sa hindi nakikitang bahagi ng nakikitang sanlibutan na ating nararanasan sa bawat araw ng ating buhay. At ito po, Pastor Ilioma, ang ating susuriin sa aklat ni Mateo. Sa Mateo, Kapitulo 11, talatang 12, ang atin pong susing talata sa pag-aaral na ito ay binabanggit po dito. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Pastor, anong susing kaisipan ang itinuturo ni Jesus mula sa susing talatang ito? Ayan, Pastor, napakaganda na kung ating babaybayin ang talatang iyong binasa ay medyo nasa kalagitnaan na ng aklat ng Mateo. Opo. Ito'y Kapitulo 11 at kung sa ating pagtalakay ng mga bahagi ng Mateo, ito ay sinasaklaw yung Kapitulo 11 hanggang Kapitulo 16. Ito yung malaking tagpo na mayroong mga dialogue na ginagawa. Nakikipag-usap ang ating mga Panginoong Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. At dito naman ating mapapansin na sa talatang ito
ay idiniin ng Apostol Mateo ang isang napakahalagang bagay sa talatang ito, Pastor. At yun ay yung sinasabi nating malaking tunggalian. Ito yung paglalaban ng masama at ng mabuti. Ito yung paglalaban ng liwanag at ng kadiliman. Ito yung paglalaban ng Diyos at ng kanyang kaaway, ang dyablo. At dahil dito, bagamat sasabihin natin na may mga nakikitang mga paglalaban, mga digmaan na nangyayari dito sa balat ng lupa, nagpapasimula ito sa mga personal na mga karanasan natin, Pastor. Individually, may mga nag-aaway, may mga nagdidigma o nagkakaroon ng alitan. Sa mga sambahayan, nagkakaroon din ng mga alit at di pagkakaunawaan. Sa mga magkakatrabaho, sa politiko, sa economics, at kung ano-ano pa. Lahat ng ito ay nagpapakita, Pastor, ng larawan ng malaking tunggalian na nais nating maunawaan ng ating mga kaibigan. Lalong-lalo na, Pastor, yung idinidiin ng talata na sa talatang ito, lalong-lalo na yung talatang 12, ang sabi roon, aking muling babasahin, at mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang tinutukoy yung panahon na yon, pero ngayon ay hanggang ngayon din. Ang ibig sabihin, nagpapatuloy ito mula noon hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. So ang ibig sabihin, yung kaharian ng langit, ating talakayin at ating binanggit nung nakaraan na merong dalawang klaseng kaharian. Yung kaharian ng biyaya, Kaharian ng... at yun ay naghahari sa mga puso at isip ng tao, at yung kaharian ng katwiran, at yun ay darating na kaharian itatatag ng ating Panginoong Hesus na wala ng kalikuan, wala ng kasamaan. Kaya nga't yung tinutukoy dito, hindi yung kaharian ng kaluwalhatian, kundi yung kaharian ng biyaya. Na ito'y narito sa mga tao na tumanggap sa Panginoon mula noon hanggang ngayon. Nagiging bahagi tayo ng isang hukbo, ng isang puwersa na kumakalaban, tumutuligsa doon sa kaaway ng kaliwanagan. At yun ay yung kadiliman. Kaya nga, ang iglesia, kung titingnan natin ito doon sa konteksto ng iglesia, yung mga kaanib ng iglesia, sila yung mga kaanib din ng puwersa ng kaliwanagan na hinahamon at nilalabanan ng mga kadiliman. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy ito, Pastor. Ito yung background. So, hindi lang nung panahon ng ating Panginoong Hesus, hindi lang nung panahon ng lumang tipan, kundi sa lahat ng panahon, mula nang ang tao'y magkasala, tinubos, nagtiwala dun sa darating na tagapagligtas, nagpapatuloy yon sa lahat ng kapanahunan. At pinag-aralan natin yun nung nakaraang trimestre, yung serye ng malaking tunggalian, mula doon sa Eden hanggang sa pagpapanumbalik ng bagong langit at bagong lupa, nagkakaroon ng mga paglalaban sa kaisipan ng mga tao. So, ang labanan ito ay alam nating lahat na nagmula doon sa langit. Ang labanan ng ating Panginoon Jesucristo at ni Satanas, gaano katotoo na bakit pati tayo ay nakasangkot sa labanang ito? Pastor, napakaganda ng iyong katanungan. Bakit tayo naging kabahagi nitong malaking tunggalian o yung paglalaban ng masama at ng mabuti? Nais po naming idiin na hindi po tayo ang kaaway ng dyablo. Ang kanyang kaaway ay ang Miguel, ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun yung kanyang pinaghimagsikan doon sa langit. At mamaya-maya tatalakayin natin yung kadahilanan kung bakit nagkaroon ng paghihimagsik doon sa langit. Pero ang tanong ay, paano tayo napasangkot? Now, pansinin po ninyo, nang planuhin ng Diyos na lalangin ang tao at ang ating buong sansinukob, ay hindi po napasama yung anghel na tinatawag na Lucifer doon sa pagpaplano ng paglalang. Ayan. Kaya doon pa lang, nagkaroon na siya ng malaking katanungan. Ayan. Yung malaking question mark sa kaisipan nitong nilalang na anghel na ito, na si Lucifer, ay kung bakit hindi siya napasama. Kung bakit si Miguel, yung ikalawang persona sa pagkadiyos, yung tinatawag nating Diyos Anak, ang siyang magiging active agent, yung manlalalang sa gagawing plano ng paglalang. Doon, nagsimula na siyang magkaroon ng paghihimagsik at pagkakaroon ng di pagkaunawa sa plano at panukala ng Diyos. Kaya naging bahagi tayo doon sapagkat tayo yung lalalangin. Ang ating sansinukob, ang tao na gagawin sa kanyang larawan, ay napala. At ang taong lalalangin, Pastor, nais kong idiin,
ay lalalangin sa kawangis ng Diyos. Ayan. Samantalang ang mga anghel, hindi po sila nilalang na kawangis ng Diyos. So, yun na naman, ikalawang punto yon. Hindi siya kasama sa paglalang. Ikalawa, yung lalalangin ay magiging kawangis ng Diyos. At ang ikatlo ay yung manlalalang, yung ikalawang persona ng pagka-Diyos, kung sakaling ang tao'y magkasala, sapagkat bibigyan niya ng freedom of choice o yung kalayaang pumili, ay kukunin ng anak ng Diyos, yung ikalawang persona, yung lugar ng tao upang tubusin siya. Doon, naging kasangkot ang tao doon sa malaking tunggalian. Sapagkat yung tayo yung naging sentro kung bakit ang kaaway, yung panig ng kadiliman ay naghimagsik sa panig ng o laban sa panig ng katotohanan. So, kung tayo ang naging sentro nitong labanang ito, so ibig sabihin, mayroong isang napakalaking usapin kung bakit itong ating sanlibutan ay naging napakagulo. So, ano yung nakikita ninyong nasa likod nitong lahat ng kaguluhang ito? Ayan, Pastor, mapapansin natin na dito sa malaking tunggalian ay question ng kaaway ang karakter ng Diyos. Yung likas ng Diyos, kung sino siya. Ito yung pinagsimulan ng paghihimagsik ni Lucifer doon sa langit, sapagkat ang karakter ng Diyos ay nakaugnay sa kanyang kautusan. Ayan. So dito, ang sabi niya, ang kautusan ng Diyos ay hindi pwedeng sundin ng tao, ng sarili niya lamang. At ang likas ng Diyos ay hindi patas at hindi siya fair sa kanyang pakikisalamuha sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kaya nga, question niya yung malaking likas na ito, at dito nagsimula yung paghihimagsik at pagkakasala ng dyablo laban sa ating Panginoong Diyos. Yeah. So, nakikita po natin na nang questionin ng dyablo ang karian ng Diyos o yung karakter ng ating Panginoong Diyos. So, doon pumasok na naging kasangkot ang tao dahil gustong patunayan nitong diablong ito na walang kakayanan ang tao para sumunod sa ating Panginoong Diyos. Tama yun, Pastor. So, kaya nga, tinitingnan ko ho na isang napakalaking bagay na dapat po nating matutuhan itong mga katotohanan ito ng dakilang tunggalian sapagkat mayroon hong kinalaman kung bakit siguro binanggit dito sa ating pinag-uusapang talata, yung kasaysayan ni Juan. So, nakikita ko dito, kung titingnan natin, ayaw ng dyablo na matuloy ang panukala ng Diyos. Ayan, Pastor, maganda po na ibigay natin yung background nitong ating susing talata kasi ang ating susing talata, doon umiikot yung ating pagtalakay ngayong linggo. Kung napansin po ng ating mga kapatid na nag-aaral ay parang ito yung inulit-ulit na emphasis sa ating leksyon ngayong linggo. Now, kung papansinin ninyo, ang talata binanggit yung kay Juan Bautista. Opo. Now, para maganda ay tingnan natin yung background nito doon sa Juan Kapitulo 3. Ang talata ay 10 at 11. Juan Kapitulo 3. Ito rin po ay nabanggit dito sa unang bahagi ng Kapitulo 11. Subalit dito sa Juan Kapitulo 3 ay nagsugo ang Juan Bautista ng kanyang mga alagad upang tanungin ang ating Panginoong Hesus kung siya nga yung Mesiyas o may darating pa. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Narito ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus na may mga bagay dito sa lupa at doon sa langit na nangyayari na hindi naunawaan ng mga tao. Ito yung sinasabi nating seen and unseen. Yung nakikita at di nakikita na mga nangyayari. Unang-una, Pastor, pansinin natin, anong mga bagay ang hindi natin nakikita? Ang Diyos hindi natin nakikita. Ang diablo rin, hindi rin natin nakikita. Ang kanyang mga anghel, hindi natin nakikita. Yung kaisipan ng tao, hindi din natin nakikita. Yung tukso na ibinibigay ng kaaway, hindi natin nakikita ito. Yung pita ng laman,
yung mga kalayawan at mga pagnanasa ng mga bagay na makasanlibutan, hindi natin ito nakikita at hindi ito nababasa ng ating payak na kaisipan. Pero ito'y naroroon, Pastor. Nais kong idiin yan. At ito'y kabahagi lahat ng malaking tunggalian. Ayan. So unang-una, yung dalawang puwersang magkalaban, yung pangulo nito, ang Diyos at ang Diablo, hindi natin nakikita. So linawin natin. Pero merong personal na Diyos, may personal na Diablo. Hindi po kaisipan lang ang Diablo. Hindi lang siya isang puwersa. Hindi lang siya psychological condition. Hindi. Kundi isa siyang nilalang na hindi nakikita, na kumalaban sa Diyos na hindi nakikita, na lumalang ng lahat ng bagay. So mahalaga ito. At ginagamit niya, ang pinaglalabanan nila, Pastor, ay bagamat ang daigdig at ang sanlibutang naapektuhan ng kasalanan ay ang battleground, pero ang talagang pinaglalabanan ay ang kaisipan ng tao. Yeah. So, lahat ng mga bagay na nakikita ko na ayaw ng kaaway na maganap yung nais ng Diyos. Like for example, yung pananampalataya, hindi naman natin nakikita. Hindi rin yun. Pero paano mo makikita yan sa ating kabuhayan? Ayan, yung tao na nananalig, kita mo, Pastor, nananalangin tayo. Okay? Hindi natin nakikita yung ating kinakausap, pero nagtitiwala tayo na naririnig niya at pinakikinggan at tinutugon yung ating mga panalangin. Hindi ba? Yeah. Pagka ay hinahabilin natin pag tayo magbibiyahe, Pastor. At tayo unang-una, di ba? Ba tayong mga manggagawa bago umalis sa bahay o bago sumakay sa ating sasakyan, nananalangin tayo na ingatan tayo. Inihahabilin natin ang ating sarili sa puwersa ng kaliwanagan. Sa puwersa na pwede tayong ilayo sa kapahamakan. Pero, meron din yung kabilang puwersa na nagnanais na pag tayo'y umalis sa ating tahanan, sumakay ng ating sasakyan, ang gusto niya, magkaroon tayo ng kapahamakan sa daan, di tayo makarating doon sa ating pupuntahan para magministeryo dahil nagagalak ang kaaway na sirain ang panukala ng Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga bagay. Yeah, kaya nga, binabanggit ko kanina sa umpisa pa lang ng ating leksyon na sa bawat sandali o sa bawat araw, kailangan mong piliin kung saang puwersa ka papanig. Tama yun, Pastor. Napakahalaga yung pagpili. So ngayon po, paano natin ilalarawan yun bang labanang ito kung saan nagaganap ito? Alam natin na nagaganap ito sa ating puso at sa ating kaisipan. So, paano natin makukontrol at paano mo pipiliin yung kung kailan ka papanig doon sa tama o sa mali? Kasi napakahalaga po yung pinag-uusapan dito yung pagpili dahil ito ho yung nagpapahayag kung saan ka panig sa gitna ng labanan ng dalawang kapangyarihan. Ayan, Pastor, yung pagpili ay napakahalaga. Kaya nga po, dahil ang tao ay binigyan ng kalayaang pumili. Ayan. Yung kalayaang pagpili na yon, pinagkaloob sa lahat ng nilalang ng Diyos, anghel man o tao. Pastor, kaya nga ang Diablo, si Lucifer, si Satanas, pinili niya ang maghimagsik laban sa Diyos. At gusto niyang impluwensyahan ang kanyang mga kasamahan doon sa langit. At hindi lang yon, hanggang dito sa lupa, doon nang lalangin si Adan at Eva, gusto niyang impluwensyahan ang tao na sumuway at mawala ng pagtitiwala doon sa Diyos. Yun yung pagpili na nais niyang gawin na mawalan tayo ng tiwala doon sa manlalalang at magtiwala tayo sa ating mga personal na mga kapasyahan. So ano ang nais ng kaaway, Pastor? Gusto niya na tayo'y magpasya na hindi isinasangguni sa Diyos ang ating mga kapasyahan. Magbibusiness tayo doon sa Santiago, dapat alam at pinaalam natin sa Diyos. Kapag pipili tayo ng makakasama sa buhay, dapat alam, sinasangguni. Hindi basta, ay maganda ito ay maganda ang trabaho, ito'y may kaya, tamang-tama ito para sa akin. Pero yan ba'y panukala ng Diyos? Yan ba yung para sa atin? So lahat ng bagay, pati yung pag-aaralan ng ating mga anak, saan tayo titira, anong trabaho ang ating gagampanan, lahat ng mga pagpapasya sa araw-araw, Pastor, ay bahagi ng malaking tunggalian na ating ginagawa. Yeah. So nangangahulugan sa ating pagpapasya, laging ito ay ilagay natin yung kaisipan na maaaring ito'y patungo sa kapahamakan o maaaring ito'y patungo sa kaligtasan. So tayo na bilang mga nag-aaral ng Biblia, nais nating akayin ng lahat ng mga manonood natin na kung tayo ay magpapasya, ay napakagandang sundan natin yung sinasabi ng ating Panginoon na
na doon tayo sa kaliwanagan sapagkat naroon ang tagumpay at yun naman talaga ang layunin kung bakit mayroon binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Tama yun, Pastor. Gusto niyang mapalagay tayo doon sa tamang kalagayan. Ngayon, isa sa nakikita ko dito sa atin pang pinag-aaralan dito sa Mateo, lalo tigit yung Mateo Kapitulo 12, talatang 25 at 29, na siyang nagsasabi tungkol sa realidad ng dakilang tunggalian. Ayan, Pastor, magandang basahin natin yung mga talatang yun na inyong binanggit. Mateo 12, ang talata ay 25 hanggang 29. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanilang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni si Satanas, siya na nababahagi laban sa kanyang sarili, paano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitang sila'y pinalalabas, kaya nga sila ang inyong magiging manghukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O papaano bagang makakapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari kung hindi mo nagapusin ng malakas, at kung magkagayoy, masasamsam niya ang kanyang bahay. Narito, Pastor, ang pinagbibintangan ng kanyang mga kaaway, ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay narito sa lupa, na siya ay kampon ng kadiliman o nasa puwersa niyang kaaway. Pero ang sabi ng ating Panginoon, paano ako magiging nasa panig ng kadiliman kung ako yung nagpapalabas ng mga demonyo? Paano mo, kung palalabasin mo yung kapwa mo demonyo, ay parang hindi maganda. Ang ibig niyang sabihin, ay ito yung pinapakita niya nung siya mag-perform ng mga iba't ibang mga himala dito sa balat na kasulatan, ay pinapakita nito, Pastor, na ang ating Panginoong Hesus ay nasa panig ng liwanag. At ang sino mang pumanig sa kanya, sa kanyang kaharian, nagiging kabahagi ng kaharian na yun. So, yung binabanggit niya, Pastor, ay nagpapakilala na mayroon talagang totoong labanang nagaganap dito sa ating sanlibutan. Katunayan nga, binabanggit po sa ating pag-aaral yung tinatawag na pansanlibutang pananaw ng labanan. So bilang bahagi ito ng mga teolohiya mula ho doon sa mga naunang mga tagapagpaliwanag nito, yung mga pioneers. So paano ho ba natin may papaliwanag ngayon kung ano ba ibig sabihin ng pansanlibutang pananaw ng labanan? Ito ba'y may kinalaman doon sa dakilang tunggalian? Ayan, Pastor, magandang ating unawain na ang lahat ng tao na ipinapanganak at nagiging bahagi ng ating sanlibutan, pagkapanganak niya, nagiging bahagi na siya ng isang malaking digmaan. So mula pa lang doon sa kanyang, doon pa sa paglilihim, hindi lang doon sa kapanganakan. Pero paglabas niya na doon sa bahay bata ng kanyang ina, ang tao nagiging bahagi na ng ang sanlibutan ito ay hindi po malayang sanlibutan na walang mga sakit, walang karamdaman, walang pighati, walang problemang darating. Hindi. Paglabas ng bata, sunod-sunod na yan. May sakit, may karamdaman, may problema sa pamilya, kung ano-ano pa. Lahat ito, Pastor, sakop noong pananaw na tinatawag nating ng malaking tunggali, yung paglalaban o yung gera na nangyayari, hindi yung lamang sa pisikal. Bagamat yung pisikal ay kabahagi nito, yung paglalaban ng mga bansa, kaugnay rin po ito, Pastor. Ikalawa nito, yung political na mga ideology na ipinapasok, kabahagi rin ito. Yung maling mga aral na itinuturo na sa mga tao, kabahagi din ito. Kaya nga kinakailangan na tumayo tayo kung saan tayo. Yung puwersa ng katotohanan, dapat ipaalam kung ano yung panig na dapat nating tayuan. Kasi kung hindi, ay madali tayong magagapi. Kasi yung talatang tinutukoy natin, kung ating babaybayin, yung Kapitulo 11, Pastor, ay mula nung panahon ni Juan, ay talagang ang kaharian ng Diyos ay patuloy. Ang mas malinaw na pagkasalin noon ay patuloy na nananakop doon sa mga lugar ng kadiliman. Subalit yung kaaway naman, ganun din, gumagawa rin ng paraan para samsamin yung mga nakukuha at isinasagip ng
ng puwersa ng kaliwanagan sa kadiliman. Yeah. So nangangahulugan ng lahat ng nararanasan ng tao ngayon na kahirapan, yung paglilihi pa lang ng isang babae para sa kanyang isisilang na anak, ito ay may kinalamang lahat dito sa labanang nagaganap na ito. Kaya nga, makikita ho natin na ang sanlibutan natin ay tunay na napakagulong sanlibutan. Actually, hindi mo laging tiyak na paglabas mo ng bahay, muli kang makababalik. Tama yun. Dahilan sa laging naroroon yung banta ng kapahamakan, nariyan yung banta ng baka ikay madisgrasya o di kaya ay mayroong masamang mga tao na pumaslang sa iyo o maaksidente ka o anuman. So, yung mga kaguluhang yan ay sinasabi ni Pastor Elioma ngayon na ito ang siyang dulot nitong labanang ito. Ay bakit kaya, Pastor? Kung ito ang siyang nagpapahirap sa atin hong pamumuhay sa sanlibutang ito, ay bakit hindi pa ito natapos hanggang doon sa krus? Ayun, maganda yun, Pastor. Kasi ang climax ng paglalaban ng masama at ng mabuti doon sa krus, Pastor. Nagsimula ito sa langit, pinagpatuloy ni Satanas yung pakikipagtalo sa magitan ng kanyang pagkagapi kay Adan at Eva doon sa halamanan ng Eden, sa kasaysayan ng pagtubos mula doon sa Eden hanggang sa krus. Ang kaaway, binigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na pwede pa siyang magsisi, Pastor. Nais nating idiin yan. Hindi lang tayong tao ang binigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi kung tayo'y nagkakamali na magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan at sumunod sa Kanya. Ang dyablo, si Satanas, ay binigyan din ng ganong palugit hanggang sa krus. Ang kanyang probisyon ay hanggang doon sa krus. Subalit nang mabayubay na ang ating Panginoong Jesus doon sa krus, Pastor, nagwakas na ang probisyon, ang pagkakataon niya na pwedeng bumalik pa sa Diyos. So, ang ibig sabihin, ang pagtatagumpay ni Kristo doon sa krus ay nagbigay ng kawakasan sa pagkakataon na ang dyablo at ang kanyang mga kasamahan na bumalik din sa panig ng kaliwanagan. Kaya nga, hindi nagwakas doon sa krus ang mga paghihirap, mga pighati at mga kung ano-ano pang mga bagay na nangyayari. Kundi, puspusa na ginampanan ni Satanas kasi wala na siyang pagkakataon. Talagang sigurado na siya ay parurusahan sa wakas ng kasaysayan na kinakailangan niyang harapin ang mga bagay na ito. Kaya nga, Pastor, mas gusto niya, mas marami siyang makasama doon sa dagat-dagatang apoy na pagwawakasan ng kanyang paghihimagsik at ng malaking tunggalian. So, doon sa krus, tiniyak ng Panginoong Hesus ang pagtatagumpay para sa atin. Tama yun. So, napakaliwanag nung sinasabi dito na nang ating Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus, wala nang pagkakataon ang kaaway ng Diyos na si Satanas na manumbalik sa Kanya o tapos na, sinaraduhan na ang awa para sa Kanya. Tama yun, Pastor. Kaya nga, ngit-ngit ang kaaway. Kaya nga dahil doon, ibinaling niya ang kanyang lahat ng puwersa mula doon sa krus, nagpapatuloy hanggang ngayon, na pigilan niya ang tao na pumanig sa Diyos at dapat pumanig sa Kanya. Kaya ngayon, maraming nagtatanong, bakit kaya parang rampant ang crime? Bakit nung mas bata pa tayo, hindi naman ganon. Pwede mong iwan ang bahay na nakabukas. Wala yung mga riding in tandem. Wala yung mga kung ano, pumapasok na lang. Kung minsan naguhukay pa sa ilalim ng lupa para makapasok lang, para magnakaw. See, bakit ganito nakarampan? Bakit ngayon ay nangingit-ngita ng mga bansa, nakikipagdigma? Hindi na nakukuha ng usapan sa diplomasya. Sapagkat ito po ay in-intensify na ng kaaway. Kaya nagkakaroon ng ganito. Dapat nating maunawaan, mga kapatid at mga taga-subaybay, na ang dyablo'y meron na lamang maikling kapanahunan. Kaya nga nagpupumilit siya sa lahat ng kanyang puwersa na mas marami ang hindi mahanda, magkagulo ang sanlibutan at maging miserable ang buhay ng mga tao na nagtatapat sa Panginoon. So, ito ang paghihiganti ni Satanas kung bakit ganito katindi ang nararanasan nating kaguluhan sa mga pagkakataong katulad ng ating mga panahon. So, alam po ninyo, dito sa ating pag-aaral ay binabanggit na ganun man lubos ang tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo, ang digmaan ay nagpapatuloy pa rin.
At ang tanging proteksyon natin ay ilagay natin ang ating mga sarili at ang ating isipan sa nagtagumpay na panig. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagpili natin sa araw-araw, sa pagpili sa katotohanan at doon sa kaliwanagan sa panig ng ating Panginoon. Ngayon, maaari po bang mapaliwanag natin na kung paanong ang buhay Kristiyano ay magiging katulad din ng buhay ni Kristo na nagtataglay ng pagtatagumpay? Nagtagumpay si Kristo nang siya ay napako doon sa cross. Ngayon, sa buhay natin, yayamang ang labanan, nariyan sa isip natin at tayo nakasangkot na rito. So, paano ho tayo magtataglay din ng pagtatagumpay? Maganda, Pastor, yung talata na isinulat ni Pablo sa Filipos 2:5, yung unang bahagi. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ayun, magkaroon kayo ng ganitong kaisipan na kagaya ni Kristo Jesus. So, unang-una, Pastor, kagaya ng sinabi mo kanina, ang laban ay nagsisimula dito sa ating isip eh. Opo. Ayan. So, ano ang dapat na isip na meron tayo? Yung isip na gaya ni Kristo. Kristo. Ano yung isip na yon? Kung babayamayin mo yung mga talatang yon, yung isip na nagpapakumbaba. Yung isip na pinahihintulutan na ang kalooban ng Diyos ang maganap sa ating mga buhay. Hindi yung atin. Kaya nga ang kanya ay, let not my will but thy will be done. Hindi yung aking gusto, kundi ang gusto mo, Ama, ang mangyari. Ito sana yung kaisipang narito sa atin eh. Kung minsan pagka tayo pipili, Pastor, kagaya ng mga sinabi mo, sa pag-aasawa, sa trabaho, pagka magkakamal ng maraming pera, ang iniisip natin ay, ito yung kaya ko. Hindi yung kaya ng Diyos na ibigay na makakabuti para sa atin. Kaya papansinin natin doon sa katanungan mo, Pastor, na paano tayo magkakaroon ng pagtatagumpay kagaya din ng pagtatagumpay na kay Kristo Jesus. Oo. Nang narito ang ating Panginoong Jesus, bagamat siya'y Diyos na nagkatawang tao, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos para magtagumpay sa kanyang pakikihamok sa kaaway, Pastor. Kundi yung kapangyarihan ng kanyang Ama. Nagdepende siya totally as a human being sa kanyang Ama, sa kanyang mga pagtatagumpay. Inihabilin niya ang kanyang sarili, kinuha niya ang salita ng Diyos bilang kanyang kalasag para magtagumpay sa lahat ng mga suligi at mga tukso ng kaaway. Yeah, araw-araw, humaharap tayo, sabi natin sa pagpapasya. Bakit, natututunan mo naman itong mga katotohanan ito, pero bakit patuloy ka pa rin bumabalik doon sa dati mong likas na hindi mo maialis yung iyong dating pag-iisip na sana'y mapalitan ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesus? Ayan. Kasi, Pastor, merong tatlong klaseng Kristiyano. Merong tatlong klaseng tao ang sinusulat ng banal na kasulatan. Gusto kong introduce itong kaisipang ito. Unang-una, yung tao na hindi nakakakilala kay Kristo. Okay? O sinong pag-aari nun? Nasa side siya ng kaaway. Yung walang Kristo sa kanyang buhay, ito yung tao na nasa kadiliman. O siya ay kadiliman, sabi ni Pablo sa Kapitulo 5, talatang 8 ng Epeso. Yung ikalawa, yung dalawa, Pastor, na klase ng tao, Kristiyanong pareho. Nagsasabi silang may Kristo. Ayan o. Imagine niyo ito po mga taga-subaybay, yung tao na tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Naniniwala ako na tayong mga mananampalataya, kaanib ng iglesia, dapat tinanggap natin si Jesus bilang ating mga personal na tagapagligtas. At ang naging daan noon ay nagpasya tayo. Hindi iba ang nagpasya nang ikaw ay sumunod at magpasakop sa Panginoon, Pastor. Personal mong kapasyahan yun. So nang magpasya ka, Pastor, na sumunod sa Panginoon, ikaw ay kasama na doon sa yung mga tao na tagasunod ng Panginoong Hesus. Pero may kaibahan itong dalawang taong ito, dalawa sila eh. Parehong Kristiyano. Pero ang una, yung isa, pinapahintulutan niya na ang sarili ang manguna sa kanyang mga pagpapasya. Mga kapatid, sino ang nagpapasya sa ating mga personal na mga buhay? Ang Panginoon ba o tayo mismo ang nagpapasya? So self is the center, ang sentro ng buhay nitong Kristiyano. Kristiyano din siya, pero self ang nasa kanyang sarili. Ang Kristo, kinukonsulta niyang paminsan-minsan. Hindi yon yung nakaupo sa luklukan at sentro ng kanyang buhay. Kabahagi lang si Kristo sa kanyang buhay. Yan.
Kaya ito yung tinatawag ng Biblia, Pastor. Ang tawag diyan ay carnal Christian. Oh, Yan. okay. So iba yung natural man, ito yung tao na walang Kristo. Oo. Pero itong carnal na tao na sinasabi ni Pablo at ng mga iba pang manunulat ng Biblia, Kristiyano ito, pero carnal yung pagiging makalaman, ang pinangunguna niya sa kanyang kung ano yung gusto ng laman, Oo. yun. Pero ibig niyo sabihin, mas malala pala itong carnal yan, Pastor, kasi dalawa na yung tao nagahari. kaysa natural Dalawa na yung tao. nagahari sa Oo. kanya. Kasi yung carnal, alam mo na, totally yan ay sa kadiliman. Okay. Pero itong carnal, Pastor, yan yung tao na mamaya naniniwala, mamaya, kita mo bakit? Pabalik-balik. Pabalik-balik. Nasa sanlibutan. Kung minsan sige, pupunta rin sa mga ganito, titikim din ng mga nasa kalayawan din. Ay mahirap ito Doon makikita natin at nalilito ang mga tao kasi remember, tayo yung mga saksi ng ating Panginoon. Itong klaseng saksing ito ay makukonfuse ang mga tao at tuwan-tuwa ang dyablo kasi sabi niya, ililigaw nito ang marami papunta sa kadiliman. Ayan. Pati sambahayan natin. Yung huling tao at yun ang gusto ng Diyos ay yung spiritual man, Pastor. Okay. Ito yung totally na pag-aari ng Panginoon, ang self ay wala sa kanyang buhay, kundi ang kanyang Panginoong Hesus ang nasa sentro at nag-ahari ng lahat ng kanyang kapasyahan. So, Hindi yung pagiging makalaman ang nagiging dahilan kaya siya nagpapasya. so anong solusyon ang dapat natin ngayong igawa dun sa mga taong naroon sa hindi mo malaman kung saan panig Ayan. o pabago-bago? So anong solusyon ang pwede nating mailapat? Ayan, Pastor, mapapansin natin ito doon sa sulat ni Pablo sa Epeso. Basahin natin yung isang bahagi ng mga talata na idiniin ang ating leksyon. Epeso Kapitulo 6, ang talata ay 10 hanggang 18. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa panalangin at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bikis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Narito, Pastor, napakalinaw sa tala ni Apostol Pablo kung ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya o tagasunod ng Diyos. Unang-una, baybayin natin ang sabi rito ay magpakalakas kayo sa Panginoon, sa talatang 10. At sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. So, hindi dun sa kalakasan natin, kundi sa kalakasan ng Diyos. Dun tayo didepende. Ayan. So kasi kung sa kalakasan lang natin, pagka tayo tinutokso, Pastor, at dumarating ang mga tukso, na may mga lalapit-lapit na mga tuksong, sabihin na nating mga chicks, kaya ba nating magtagumpay? Ministro tayo. Sa gawain natin kumisan, gustong-gusto ng kaaway na tayo paglaruan at it's either money or babae, hindi ba? So yan yung mga patibong. Ito yung patibong na ilalagay ng kaaway. Ayan. Sabi nga nila ay kwarto o kwarta. Oo. Kaya dito, sabi natin, kaya ko yan. Ako naman ay kaya kong magtagumpay. Pero hindi Lagi tayong dapat magpasakop sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, hindi ko kaya. Kasi pag dumating na ang tukso, yung laman, madaling kumagat ito dun sa pita at patibong ng kaaway. So unang-una, mananalangin. Yeah, Sa uling pananalangin. bahagi doon ay pananalangin sa talatang 18. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing
sa buong panahon. Hindi po paminsan-minsan lang, kundi sa lahat ng panahon, dapat nananalangin tayo. Kaya nga mayroong talata na pray without ceasing, nang walang patid. Nang ibig sabihin, yung ating paghingi ng saklolo sa Panginoon, nagpapatuloy kasi nasa lugar tayo ng digmaan. Hindi ko alam kung ang ating pong mga taga-subaybay, ilagay natin ang ating sitwasyon na makita natin yung hindi natin nakikita, Pastor. Na nariyan yung mga kaaway, yung diablo, ang kanyang mga anghel, nariyan, nasasalubong natin na, can you imagine? Kasi, hindi kasi natin nakikita, Pastor. Kaya yung pamagat ng ating leksyon ay seen and unseen. Ang nakikita lang natin ay physical. Pero yung mga spiritual, emosyonal, psychological, hindi natin nakikita ito. Naron, ibubuhos ito lahat ng kaaway para tayo ay puksain. Pero nga, sabi niya, isakbat ninyo, ano yung mga yon? Unang-una, magkaroon tayo ng karanasan ng kaligtasan. Hindi tayo pwedeng magtagumpay sa kaaway, Pastor, na hindi pa tayo inililigtas ng Panginoon. Tanungin natin. So, sa araw-araw, ako ba'y ligtas? Tinubos na ba ako ng kanyang dugo? Kasi yun lang, ang ibig sabihin, binili na ako mula sa pagkaalipin sa kaaway, inilagay na ako sa kaliwanagan, Pastor. So, nilipat na tayo. Kung hindi ka ligtas, hindi pwede kasi naroon ka pa rin sa dako ng kadiliman. Hindi ka pwedeng magtagumpay kasi naroon ka na sa kontrolado ka niya. Kaya nga unang-una, ililigtas ka niya at samantalang iniligtas, aatake pa rin ang kaaway sa maraming paraan. Gagamitin natin ang salita, yung tabak, yung salita ng Diyos, at panalangin, yung pagsaksi, yung pakikisama natin sa kapwa mga mananampalataya, yung pagsamba, yung pag-aaral ng kanyang salita. Lahat ito, bahagi, Pastor, ng depensa na inilagay ng Diyos para tayo magtagumpay. Kaya nga dapat nating alalahanin na tayo ay nakatira sa isang wasak na sanlibutan. Nandulot nito ay yung kirot, yung sakit, yung bang lagi kang nakakaranas na parang mayroon kang mabigat na pasanin. Kaya nga, isa sa nakita ko dito sa ating leksyon, yung inyong binabanggit kanina, yung pasimula nitong labanang ito. Actually, nakita ko ho na mas maswerte pa nga si Adan at si Eva dahil iisa lang ahas ang siyang tumukso sa kanila doon sa halamanan ng Eden. Ngayon, isang puno lang ang pinaglagyan doon sa ahas. Subalit ngayon sinakop ng ahas ang buong hardin. Tama yun. So, sa makatuwid, tayo ay humaharap sa iba't ibang tukso ng kaaway na ito. Naglalagay ng iba't ibang patibong na kung hindi tayo mag-iingat, na katulad ng sinasabi ni Pastor Relioma, kung hindi magiging masikap ang ating pananampalataya katulad na sabi ni Jesus at mas magkakaroon ng masidhing pananalangin, hindi tayo magtatagumpay sa mga patibong na ito. Tama yun, Pastor. Kaya napakahalaga yung pakikipag-ugnay natin sa Panginoon, sa kaligtasan, sa pananampalataya, at sa pagsaksi sa kanyang banal na pangalan. So, nagko-contribute lahat ito, Pastor. Yung ating pananalangin, yung pag-aaral ng kanyang salita, at yung pagsaksi. Nagagalit ang kaaway pagkat sinasabi natin ang katotohanan sa iba. Kasi yung pagsasabi ng katotohanan, naliliwanagan yung mga buhay na may kadiliman at naitutulak ang puwersa. Yun po yung talata natin sa 11:12 ng Mateo. Ang puwersa ng katotohanan lumalawak sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo sa mga buhay ng mga taong nababago, naitutulak ang puwersa ng mga kaaway. Pero bumabalik din, gumaganti rin yung kaaway. Kaya kung minsan, may mga casualty rin na sa mga mananampalataya, may mga nagkakamali, may mga nahuhulog sa patibong ng kaaway. So, madaling makita pala kung sinong kapangyarihan ang nananaig sa iyong buhay. So, hindi mo yun nakikita kung anong kapangyarihan yon, pero makikita mo yan sa buhay ng isang tao kapag ka siya ay natututunan, nakikita mo nang nananalangin, nakikita mo nang nagpupuri sa Panginoon, at nakikita mong sumasaksi sa gawain. Na itong mga taong ito ay palatandaan na nananaig sa kanila ang panig ng kaliwanagan. Tama yun, Pastor. Ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, Pastor, ang babala sa atin ay wag magbantay tayo. Kasi kung sa panahon na tayo ay akala natin ay tayo matibay, ay doon naman gagawa ang kaaway sa ating mga buhay. At
matiyak. Kaya nga ang sabi ni Pablo ay baka ako yung mawala. Baka ako yung maging mawaglit na nangaral ako, nag-aral at nagturo sa iba. Baka tayo naman ang hindi siguradong may kaligtasan sapagkat yung ating ugnayan sa Panginoon ay hindi ganun kaigting. Yeah. Tama bang gawin nating basihan dahil tayo tao lamang, kaya madali tayong matukso? Ayan. Madaling manaig ang kaaway sa ating buhay. Pastor, hindi po pwedeng sabihin natin yun sapagkat tinalo ng Panginoon sa pamagitan ng pagiging tao ang kaaway nang siya'y narito sa lupa. Ayan. Kasi kung sasabihin natin na kaya ako nahuhulog sa kasalanan dahil tao lamang ako. Hindi eh. Ang ating Panginoong Hesus nagkatawang tao para patunayan na pwedeng magtagumpay ang kaaway. Yun yung sinasabi doon sa Hebreo 2:14, Pastor, ating basahin. Yeah. Hebreo 2:14, yung layunin kung bakit naparito ang anak ng tao. Kaya siya nagkatawang tao. Ito yung emphasis ni Mateo sa nakaraan nating pag-aaral. 2:14. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. Ayan, Pastor. So, dun sa kanyang pagkakatawang tao. So, dun sa pagiging tao, tinalo niya ang dyablo. Okay? Dun sa kanyang kamatayan at mga paghihirap, dun niya natalo. Natalo niya ang Kaya dyablo. kung minsan, bakit ba ako ang daming pagsubok? Bakit ba ako na lamang ang kamalasan ang dumarating? Nais nating pansinin, Pastor, doon sa ganoon, nakikita yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ha? Tayo ba'y humahawak sa Panginoon pag dumarating ang pagsubok, ang sakit, ang kamalasan? O ginigive up na natin ang Panginoon? Ang tunay na mananampalataya, hahawak sa Panginoon, didepende. Bagamat di niya makita kung anong darating sa bukas, pero ang Diyos alam niya ang pinakamabuti. So yung mga suffering, ito'y paraan para tayo malinang sa likas ng ating Panginoong Hesus. Yun yung kaaway ng dyablo. Ayaw niyang i-reproduce yung karakter ng Diyos sa ating mga buhay. Yun ang pinipigilan niya, Pastor, dito sa malaking tunggalian. Sapagkat yung sinasabi niya na mahigpit, harsh, vindictive ang Diyos, hindi ganun eh. Kasi ang Diyos nagpapatawad, nakikita niya yon. Binibigyan na tayo ng ilang beses sa tuwing tayo nagkakamali. Tayo ba biglang pinupuksan ng Panginoon? Hindi. So yung akusasyon ng dyablo na hindi tama't maganda ang karakter ng Diyos, hindi yun totoo dahil ikaw mismo, ako mismo ang nagpapatunay na yun na binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon at ikaw ay nililinang niya sa kanyang likas. Yeah, pinipilit po kasi ng dyablo na linlangin ang tao, lalo na kapag tayo humaharap doon sa mga mabibigat na karanasan sa buhay natin. Katulad halimbawa na kung kailan ka naglilingkod sa Panginoon, doon pa darating ng iyong mahal sa buhay, mawawala o magkakasakit. At kapag dumaranas tayo ng ganyan, parang iisipin natin na pinababayaan tayo ng Panginoon, na gayong natutuwa ang dyablo. Oo. Pero dapat, the more na tayo may mga paghihirap, the more na didikit tayo sa Panginoon. Napakaganda nun eh. Tayo'y mismong hahawakan niya sa kanyang mga kamay at hindi niya tayo pababayaang mawaglit. Yeah, kaya dito ko nakita na kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesus. Alam niya na hindi natin kayang labanan itong kaaway ng ating Diyos. So kaya nariyan siya para tulungan niya tayo. Kaya siya rin yung nagsabi na kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. So kaya napakahalaga ho nitong ating pinag-aaralan, Pastor, na ito yung outcome ng dakilang tunggalian nating mga nararanasan sa mga pagkakataong ito. Kaya idiin natin itong kahalagahan ng pagtatagumpay ni Kristo doon sa krus. Ayan, Pastor, doon sa 1 Corinto 15, meron pang isang talata tayong babasahin. 1 Corinto 15, ang talata ay 20 hanggang 27. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog, sapagkat yamang sa pamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin, sapagkat ang bawat isa'y sa kaniyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga
kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yung nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya. Kay Apostol Pablo, Pastor, ay napakalinaw na ang wakas ng malaking tunggalian ay ang pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus at kanyang ipapasailalim ng kanyang kapamahalan ang lahat. Kasama na ang mga naghimagsik sa kanya, ito'y malilipol sa wakas. Kaya ang kapanatagan ay yung sinong nasa kanya, siyang magtatagumpay. Yung papanig sa kaaway, kasama silang lilipulin at bibigyan ng wakas na magwawakas na kasama ng kamatayan. Ang katanungan, Pastor, ay saan tayo panig? Tayo ba ay papanig doon sa mga magtatagumpay na kasama ni Kristo o doon sa mga lilipulin sa wakas? So alam natin, ang kasaysayan ng malaking tunggalian ay pinahayag na ng Biblia na magwawakas at ang mga matuwid ang magtatagumpay at yung mga suwail ang mapupuksa. Saan tayong panig, Pastor? Yeah. Yung na kay Kristo, sila yung matuwid. Kaya ang ibig sabihin, kung tayo'y na kay Kristo, meron tayong pagtatagumpay. Tiyak ang ating pagtatagumpay, Pastor. Ngayon pa lang, tiyak na bagamat daraan tayo sa mga pagsubok, kahirapan, ay may pagtatagumpay at maluluwalhati tayo sa pagtatapos ng malaking tunggalian. Yeah, ito ang isang napakagandang pabalita para sa bawat isa sa atin na nasa panig tayo ng ating Panginoong Hesukristo dahil nasa Kanya ang pagtatagumpay. At ang isang sa napakaganda sa binabanggit sa talatang ito, yung ating kinamumuhian na kaaway. Minsan kasi pag sinabi natin kaaway, maaaring ito yung nakipagtalo tayo sa kapwa natin, maaaring ito yung hindi mo nakasundo yung kapitbahay mo o yung kaibigan mo, kaya isipan mo, kaaway ko yan. Pero dito po, sa banal na kasulatan na nabasa ho natin, ipinakikita rito, ang tanging kaaway natin, walang iba kung hindi ang kamatayan. Ang kamatayan ang naghihiwalay sa mga nagmamahalan. Ang kamatayan ang nagiging dahilan kung bakit nagiging malabo yung pag-asa na ating tinitingnan sa hinaharap. Ang kamatayan din ang nagdudulot kung bakit may mga luha sa ating mga mata. Ang magandang balita, Pastor, nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross at sa kanyang pagtatagumpay, kaya rin nating magtagumpay upang ang lahat ng dinanas nating mga kahirapan sa mundong ito dahil sa kanyang kaaway ay hindi na ho natin danasin. Ang kailangan lang natin para tayo magtagumpay ay laging isakabuhayan natin ang ating Panginoong Hesus. So dito po, sa ating pinag-aralan ay napakaganda na naunawaan po natin sa pamamagitan po ni Pastor Rillioma na ang pagtatalo sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos at ni Satanas, na ang labanang ito ay nagaganap sa ating puso at sa ating isipan. Kailangan tiyak tayo kung saan tayo papanig dahil ito ang nagtatakda ng ating kahihinatnan. Kaya mahalagang alam natin ang salita at ang kalooban ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, dahil sa mundong ito napakaraming patibong kaaway, napakaraming mga tukso na kanyang inilalagay sa ating harapan. Ang sabi niya ng ating Panginoong Hesus, magbantay tayo at tayo ay manalangin. So maraming salamat po at muli na namang ating natapos ang ating pag-aaral. At bago tayo tuluyang magtapos, tayo yumuko sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat at sinugo ninyo ang aming Panginoong Hesus na siyang nagtagumpay doon sa krus upang ipakita sa kaaway na wala siyang pagtatagumpay. Subalit, Panginoon,
Ang paghihiganti ng dyablo ay nagpapatuloy hanggang sa aming kapanahunan. Lalo niyang pinalalakas, lalo niyang pinararami ang mga tuksot, mga patibong upang kami ay kanyang makuha. Subalit maraming salamat, nariyan ang Panginoong Hesus at hindi niya kami pababayaan. Dalangin po namin, nawa sana'y patuloy ng banal na Espiritu ang magpalakas sa buhay namin, patuloy na manatili sa aming puso at isipan ng kaharian ng aming Panginoong Hesus, upang sa ganoon maging matibay kami sa labanang ito at kami ay maging mananagumpay din na katulad ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Nawa sana, Panginoon, ang mga salitang aming napag-aralan ay maitanim ng malalim sa aming puso't isipan at maging kalakasan namin sa pagharap sa iba't ibang mga suliranin o pagsubok na darating sa aming buhay. At amin pong ninanais na ang bawat isa sa amin sa pagparito ng aming Panginoong Hesus ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, na wala ng kahirapan, wala ng kaaway, kundi isang punong-puno ng kasayahan at kapayapaan. Ang lahat pong ito ay aming inihiling sa matamis na pangalan ni Hesus. Amen. So muli po, ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagpapasalamat sa inyo, kasama ko si Pastor Ilioma, na sana'y magkita-kita tayong muli sa susunod na serye ng ating pag-aaral. At ito po ay napakaganda ang pag-aaralan natin dahil ito ay may kinalaman sa natatanging isyu na patuloy na pinag-uusapan, ang pagpapahinga kay Kristo. Marami pong salamat.